Hello mga mare, good morning. Gagawa po pala ako ngayon ng lumpia Shanghai. So ito po yung mga kailangan po natin. Ito po ay giniling na baboy. So ilagay na po natin yung sibuyas at saka bawang. Tapos isunod na din po natin yung pampalasa na asin at saka paminta. Ito, ilagay na po natin. Pagkatapos po nito is haluin po natin nang sa ganun po ay ma-mix po yung ating mixture. Well combine po siya. Pagkatapos po nito is isunod na din po natin yung carrots. So kalahati lang po yung ilalagay ko kasi napasobra po yata ako ng gadgad po ng carrots. So ayan, haluin po natin hanggang mahalo po lahat po ng ating mga nilagay. Next po is ilagay na din po natin itong itlog. Bali isang itlog lang po yung ilalagay po natin. Tapos haluin po ulit natin hanggang sa ma-mix po siya dito sa ating mixture. Tapos isunod na din po natin yung harina. So maglalagay po tayo ng harina mga mare. So konti lang din po yung ilalagay po natin. Yung tamang-tama lang po, kayo na po magtansya kung gaano kadami po yung ilalagay po ninyo. So haluin din po ulit natin hanggang po ma-mix po yung harina dito po sa ating mixture na ginawa. So halo-haluin nyo lang po, tapos kapag wala na kayong makikita na yung puti-puti na powder ng harina na yan is okay na po yan siya. So ayan. Tapos maglalagay din po pala ako nitong magic sarap para madagdagan po yung lasa po ng ating gagawin na lumpia Shanghai. Yan. So, konti lang po yung nilagay ko po. Tapos, haluin po ulit natin hanggang sa matunaw po yung nilagay po natin na magic sarap. So, ganito na po siya mga mare. So, ang next po natin gagawin is gagawa ako ng pandikit po natin sa ating lumpia wrapper. So, ito po is harina, tapos nilagyan ko lang po siya ng konting tubig. So, ganito po siya. So, ito po yung gagamitin natin na pangbasa po doon sa wrapper para dumikit po siya. Kapag okay na yung ating mixture ay irarap na po natin siya sa lumpia wrapper. So, ayan. So, itong ginawa ko po is pang-ulam na po siguro namin ng mga 2 kainan. Kasi kami lang naman pong 4 ng anak ko. Yung tatlong anak ko at saka ako. So, hanggang 2 kainan na po siguro namin ito siya. Kasi gagawin po namin siyang pang-ulam. So, ito na. So, ganyan na po siya. Tapos, prepituhin na din po natin siya mamaya kapag matapos na po natin siyang marap. So, malapit na po akong matapos. So, ako lang din po yung gumawa kasi kami lang po ng mga anak ko yung nandito po ngayon sa bahay. Pagkatapos ko pong narap is puputulin ko na naman po siya sa gitna. Kagaya po nitong ginagawa ko po. Ayan, puputulin lang po sa gitna para madali po siyang maluto mamaya. Ayan. So, pagkatapos po natin dito is preprituhin na po natin. So, madali lang po gumawa ng lumpia Shanghai. Tapos, yung mga ingredients po nito is makikita nyo lang po talaga sa loob ng bahay nyo po. Wala nang ibang mga ingredients maliban po sa carrots. So, ito na po. Ang next po natin gagawin is piprituhin na po natin. Nagpainit na po ako ng mantika. So, ayan, mainit na. Ilalagay na po natin yung ating ginawa na lumpia Shanghai. Ayan. So, dapat po nakalublog po talaga siya sa mantika para maluto po talaga yung loob po ng ating lumpiang Shanghai. So, ayan. Hintayin lang po natin siya na mag-light brown or makikita nyo naman po kapag luto na po siya. Ayan. So, ito na siya mga mare. So, luto na po ang ating lumpiang Shanghai. So, ayan, may pang-ulam na po tayo. So, ano pa pong ginagawa nyo? Luto na din po kayo.